of God. Amen po. Sino po ba ang handang makinig? Amen po ba? Amen. And my message tonight is, it's more personal for me. It's more personal. And nilagyan ko po siya ng title na Top Secret. Bakit po top secret? Sige po, sabi dun po sa pinag-aralan po namin nung ako yung nag-college niya. Sinabi po top secret. It's information na dapat walang ibang makaalam. Diba po? Top secret may mga di mo pwedeng i-share sa mga grupo, even sa mga malalapit sa'yo. Kasi pag you are in military, in the armed forces, pag sinabing top secret, it's more exclusive lamang kung saan. Secret. Sabihin mo nga sa katabi mo, may secret ka ba? No. Ano sabi nila? Secret din, di ba? Madalas, problema kasi ito eh. Kasi dito makita ng iba. Gen Y. Secret. And there's a verse that talks about impurities natin sa buhay natin. At sabi ni Paul in Ephesians 5, verse 3, let there be no sexual immorality, impurity, or greediness among you. Such sin have no place among God's people. And let us pray po muna sa mga oras nito. Father God, give us, Panginoon, the wisdom that we need. Thank you for your word that given us. Give us an open heart for rebuke, correction, because you are God of order. We love you, God. For you all be the glory and praises. In Jesus' name, amen. And, yeah, short background po. If we will read the verses na sinabi ni Paul dito, and sinulat niya po ito sa Church of Ephesus. And it's about more imitating Christ and not the worldly things. Because the worldly things are corrupted. Puno ng kasamaan yung mundo eh. Puno ng kasamaan ng mga bagay na hindi naman nakakalugod sa Panginoon. And bagay na sinabi niya ito sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga nakakilala na sa Kanya. And sabi dyan, there's been no sexual immorality, impurities, kasalanan, the lust, the fornication, sexual immorality, impurities, idolatry sa buhay mo. Yun yung madalas sinisiksik natin sa buhay natin. Minsan ina-idol na lang natin yung sarili natin. Once we are in that darkness, that's it. And sabi sa na-research, in 64% of church-going men and 34% of church-going women look at porn regularly. Kasi di kasi siya kaya ng ibang bisyo. Yung alak, yung sigarilyo. Kita yun, di ba? Pero ito hindi. Nakatago lang siya. Ikaw lang nakakaalam. Pero nakikita ka ng Panginoon eh.
yung mga bisyo mo. Hindi yung mga nasa lihim. Hindi yun makikita ng tao. Paano ba natin malalampasan? Minsan kasi nakakahiya siyang pag-usapan, di ba po? But God is a gracious God. Amen po. Sabi ng Panginoon, talk about it. Confess. In 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just, and He will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we confess our sin, minsan di natin ma-confess eh. We condemn ourselves. Siniksik natin yung sarili natin sa kadiliman. And gaya pa sabi ko po kanina, this is very personal. Kasi po, nung bata pa lang po ako, 8 years old, naiiwan po lagi ako kay Lola. Kasi po, ako yung paborito niyang apo. Iniiwan niya ako. Naiiwan ako kay Lola. And, ayun, alam po yun ng aking pastor, Pastor Rosh, na sa tita ko, yung auntie ko po, imbes cartoons yung pinapanood ko, porn. And that was very hard for me to talk about it. And naging kalakaran ko na po yun hanggang ako yung kaisip. Hanggang sa makilala ko po ang Panginoon. I confess my sin. Alam kong ika'y faithful and you will forgive and purify from all unrighteousness. At ano pong sunod? Ginawa? Obey as we imitate Christ. Therefore, imitate God in everything you do, because you are His children, His dear children. Live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered Himself as a sacrifice, a pleasing aroma to God. Minsan po, ang hirap. Ang hirap i-imitate ang God. There's many struggle. Babalik ka dun sa mga nakagisnan mo. Pero hindi. Dapat ilaban ko to. For I will stand what is right. Pero minsan mahirap pa rin lumapit. Ano pong sunod? Pray for forgiveness. Pinatawad na tayo ng Panginoon. And then, 2 Chronicles, if my people who will call by my name will be humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Minsan kailangan lang natin lumapit, manalangin for forgiveness and turn for your wicked ways. Hindi ka mananatili dun lang sa kadiliman. Kasi tinawag ka ng Panginoon para sa liwanag. Amen. For God is a forgiving God. Kaya ka nga niya tinawag, di ba? Nasaan ka nung tinatawag ka niya? Di ba nandun ka sa kasalanan? If you wanted to expose your top secret, anong kailangan mo? Magpakatotoo ka lang. Take no part, worthless deeds of the evil and darkness. Instead, expose them. You need to expose
Kung ano yung top secret mo na yan, kasalanan, lust, fornication, pornography. Kaya ng Panginoon alisin yan sa buhay mo. Kaya ng Panginoon. Di ba nakakaya? Pero God will give you hope. Live a life with love, following the example of Christ. He loved us and He offered Himself as a sacrifice for a pleasing aroma to God. Di natin kaya na tayo lang. And mga kapatid, I want you to stand up. Kung alam mong may tinatago ka ba? Kung alam mong may tinatago ka pa, hindi mo may suko sa Panginoon, maaari mo pumunta sa altar, maaari mong itaas ang iyong kamay, at isuko sa Panginoon kung ano man yung lihim, kung ano man yung tinatago mong, kinikimkim mong kasalanan. At God will make you the children of God. He will make you His children. Pagmamahal ng Panginoon ay sapat at higit sa buhay natin. And let me pray for you, mga kapatid, for this moment. Panginoon, salamat, for you are good and faithful, Panginoon, sa bawat isa. Thank you for letting our hearts be open and expose the darkness of our hearts to be your light that will conquer, Panginoon, the evil, Panginoon. Thank you, Jesus, for you are good and mighty, Panginoon. Alam mo ang pinagdadaanan ng bawat isa. At Panginoon, salamat for your glory, Panginoon. Let your light shine upon us, Panginoon, as we surrender our all, Panginoon. Thank you, God. In Jesus' name, amen.